Nagkasa naman ang malawakang search and rescue operation ng Amerika dahil sa pananalasa ng Hurricane Milton sa bansa. At Turkey, nasimulan na ang paglikas naman ng kanilang mga residente mula sa Lebanon. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Tumaas na sa 15 tao ang nasawi dahil sa pananalasa ng Hurricane Milton sa Amerika. Nagdulot ito ng matataas na pagbaha, mga buhawi sa iba't ibang lugar at malawakang power outage sa halos 3 milyong mamamayan sa iba't ibang bayan. Puspusang isinasagawa ang search and rescue operations ng mga otoridad mula sa bansa. Ayon kay US President Joe Biden, tutulong sila sa mga nasalanta ng bagyo gaano man katagal ito abutin. Binigyan din ni Taiwan President Lai Ching-te na walang karapatan ang China sa kanilang bansa. Sa kanyang National Day speech, nilinaw ni Lai na may sariling demokrasya at kalayaan ang kanilang bansa. Ito'y kaugnay umano ng lumalagong military at political pressure ng China sa Taiwan. Dagdag pa niya, handa siyang makipagtulungan sa China sa mga issue hinggil sa climate change, pagsugpo sa infectious diseases at pagpapanatili ng regional security at kapayapaan. Kinondena naman ng China ang mga binitawang pahayag ni Lai at tila paratang lang raw ang mga ito. Halos 1,000 Turkish na ang nag-evacuate mula sa Lebanon sa paunang evacuation ng Turkey sa bansa. 2 malaking vessel ang sumundo sa daan-daang inilikas dahil sa sigalot sa lugar. Kasabay ng pagsundo, nagpadala ang pamahalaan ng Turkey ng 300 tonelada ng humanitarian aid sa ilan pang mga kababayan nilang naipit sa gulo. Patuloy ang pakikiisa ng Turkey sa mga kababayan nilang nangangailangan ng tulong sa harap ng krisis. Nasa 2,000 Turkish citizens naman ang nakapag-apply na para sa susunod na evacuation sa bansa. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.